Nicky Dumappet is radio anchor and environmental artist from Dumaguete City, who creates unique musical instruments using indigenous materials. For Nicky, art is a way of connecting with the world around him. He travels extensively throughout the Philippines and beyond to learn, explore, and create. He believes that travel should always have a purpose, and that purpose should be to express oneself through art. Po sa akin yan. Magsimula tayo sa ibon. Yung ibon kasi, may isang specific na ibon na ginagaya ko yung tunog niya. So nung na-develop ko siya, gawa siya ng isang bamboo, pwede mo siya magamit for emergency. Kasi pag nawala ka, naligaw ka, or kahit na may mga calamities na mangyari, magamit mo siya as whistle or pito. Yan. Ito yung paparinig ko sa inyo na ginawa ko rin siyang ginagaya ko yung fantail, yung tawag namin ay bilad-bilad. Ayan. Binublow lang sa tubig, tapos mag-create siya ng tunog ibon. So simple lang. Ginagaya kong tunog ng nature. Lalo na pag darating yung ulan, mas na-enjoy ko yung kulog. So ito yung ginagawa kong thunder maker instruments. Isi-shake mo lang siya, parang kulog din yung tunog niya. Napakaganda. At saka very healing. Pagkatapos ng kulog, siyempre, bababa na yung ulan. So, napaka-relax di ba? Ayan. So, kaya siya-challenge ko rin yung mga parents na bigyan yung pagkakataon yung mga anak nyo maligo din sa ulan. Kasi nararanasan ninyo yung maligo ng ulan dati, di ba? Para ma-continue yung story, after ng thunder, after ng ulan, sige, aagos na rin yung tubig sa ilog. Ha? So, ito po ay mga gawa lamang ng mga sungay ng kambing. Kaya sabi ko sa kanila na alagaan natin ang ilog. Huwag natin tapunan ng basura, huwag tayong magkalat doon. Kasi nakakatulong sa community magpapainom ng kanilang mga hayop. So tapos may na-discover din ako na yung ibang sungay ng kambing ay magagaya din ng tunog palaka. Di ba? Pag umuulan, ayan, di ba? So ayan, parang napaisip lang ako. Tapos maliit naman kung gusto mong maliit. Di ba? Tapos habang naglalakad sa tabing dagat, may nakapulot din akong shell. Iba naman yung tunog niya. Pair din sa sungay ng kambing na parang nasa rice field. Ba? O yung kuliglig. Diba? So walang imposible. At least maglalaro lang yung utak mo. Kaya sabi ko sa mga kabataan, huwag nyo hampasin o patayin yung palaka. Kasi isa sa tumutulong yan, kakainin yung mga lamok. Tapos, may mga naka-interest na gumawa nito. Kaya lang hindi talaga lahat ng sungay tumunog. Meron namang gawa ng kawayan. May marami din gumawa nito. Common din siya. Same principle din, at least may resonator dito. Ang kilalang gumawa nito sa Bukidnon, si Balugto yung sa Talandig Drive. Ganun din, ganun siya. Pero nagbibigay ako ng ideya ng tao para at least ma-encourage siyang bumuo o gumawa ng kanyang sariling instrumento. So kung wala ka naman itong kawayan, wala kang sungay, ito yung pinakamadali. Ito lang ng cutter, tapos sabayan mo lang ng plastic cup, ito na rin yung tunog niya. Di ba? Palaka pa rin. Sa buong mundo, more than 6,000 species of frog, di ba? Dito, napulot ko rin to. Sayang, baka mapasugatan tayo. Pero iba din yung tunog niya. Pag iba naman yung groove niya, di ba? Ito yung paborito kong Pag nag-travel ako, ito siya. Ayan, simpleng-simple lang, di ba? Empty plastic bottle lang, tapos lagyan lang siya ng tali. Importante na basa yung tali niya, ganyan. Tutunog na yan. So may stroke siya, ganito yon. Kasi parang siyang toko. Kaya gagayahin mo yung tandang na hinahabol yung inahin. Early morning, di ba? So wala, mga waves lang yan. Tapos at least marami kang napasayang tao. Ito, ang dami ko nang napasayang tao nitong simple lang ganito. Tapos, pinopromote ko rin itong shell na to. Ang tawag nito kasi budyong. Gawa siya sa cone shell or helmet shell. Lagyan lang siya ng butas, dito siya ibublow.
Ganun. Ito naman ay tambuli. Common siya sa Northern Luzon. It's made of a Carabao horn. So, same principle with the budyong, iboblow mo rin siya. Tulad nito, kung titingnan mo, isa lang siyang simpleng flexible hose. Ang hangin, hindi nga natin na nakikita, pero pag umahampas na yan, mapifeel natin, nandyan siya. Pwede natin siyang paglaruan. Ito, tunog lang yan naman kung iikot siya So, ang gagawin mo, igaganito mo lang siya. Parang sabi nila, parang may science ang travel ng hangin. Pag ganyan siya, mahirap makapasok yung hangin, ang labas niya. Ganon. Pag ikot mo yan, dali lang. Ayan. Mga tirang PVC, ginawang flute. May gawa din mga bamboo. Lalagyan ko lang ng mga design para mas nasanay akong mag-play sa mga traditional flute. Ito naman ay mga pattern ng isang tribo ng Mindanao. It's a Talandig tribe, one of the 7 tribes of Bukidnon. Nung pumunta ko doon, nag-immerse ako sa community. Natuto din akong paano siya gawin. Tinuturo sa akin kung paano. Ang tawag nila ito ay hulag tube. Every time na may pumunta kami ng community, ako naman nagto-talk about yung pagpahalaga ng tunog ng kalikasan. Huwag nating hintayin pa na mahilan tulad na lang nitong ginagawa ko na sa mga upcycled na lang or ganito na lang mga instrumento natin marinig. Hindi na natin marinig in the wild or yung sa natural niya. Kaya, we're encouraging people to really take care and help protect the environment. Sa lahat, dapat pipreno din tayo. Kasi pag puro tayo nagmamadali, hindi tayo aware sa paligid natin. Kumbaga, naglalakad ka lang dyan, hindi mo naman pinapansin na may puno. Hindi mo naman siguro napapansin pag gabi because we are blinded by light pollution. Hindi na natin appreciate yung beauty of darkness. Hindi na natin marinig yung agos ng ilog sa tubig kasi sobrang pagmamadali. Dapat may panahon din tayong huminto. Pakinggan din natin yung paligid natin, yung daing nila. Kung anong pwede nating may tulong, gawin natin. Lahat tayo konektado. Tulad lang yan sa gawang kanta ni Sergio Ayala, magkaugnay ang lahat.